Ngayong bagong taon, ano nga ba ang pananaw ng taong bayan sa magiging lagay ng kanilang buhay? Sa survey ng WR Numero, lumabas na 55% majority ang tiwalang bubuti ang kanilang buhay at kanilang pamilya ngayong 2026. Lumitaw din sa aming survey na mas optimistic ang mga babae kumpara sa mga lalaki. At kaya nga, Cleve, pero 4% din ng respondents ang nagsasabing posibleng lalo pang humirap ang kanilang buhay ngayong taon. Ano kaya pinagdadaanan ng ating mga kababayan para masabing lalala pa ang kanilang buhay? Madami kasi. Pero imagine 4% lang yun ha. Pero bukod dyan, Carlo, 25% naman ang hindi sigurado sa magiging takbo ng kanilang buhay. At malaking porsyento nito ay galing sa Luzon at Visayas. Kung kayo ang tatanungin, positibo nyo rin ba nga harapin ang 2026? Oh? Well, ikaw, paano mo ba sinalubong ang bagong taon? Well, Dino, syempre. Nagbabalik ka di ba? Medyo matagal ka namin hindi nakasama At nagbabalik sa annual desire na magpapayat, di ba? Magpaka-healthy, Okay. di ba? Yan, pero sa sobrang galing ko dyan, paulit-ulit kong ginagawa. Oo, tsaka kanina parang nagkumain tayo bago ng show eh. Oh, sige, sasabihin mo yung dalawang rice ko kanina. Parang Pinunahan na kita. sana yung mga New Year's resolution natin, pag February mo na iiwanan. Pero ikaw parang ilang araw pa lang na Enero, di ba? May spaghetti pa ako dyan mamaya. Pero kagaya nung sa survey, I think taon-taon nakikita natin sa mga pag-aaral na optimistic talaga yung mga kababayan natin pagpasok ng bagong taon. No? Parang part na medyo in a very traditional sense, no, ina-associate talaga natin yung bagong taon na bagong pag-asa, bagong oportunidad, di ba? Marami ka mga kinaharap ng mga nakaraang taon, di ba? Meron ka ngayong chance para baguhin lahat yon. So hindi ako surprised dun sa lumalabas dun sa survey. At ikalawa, tingin ko, sa mga nagawa natin noong 2025, may dahilan para isipin natin na yung bagong taon, salubungin natin ng may optimism at meron tayong expectation na bubuti yung ating buhay. I mean, tatalakayin naman natin mamaya yan, yung budget, yung mga flood control na yan, di ba? May inusad yung mga usapin na yan at malaking bagay yung ginawa ng ating mga kababayan. So, haharapin nila itong bagong taon, bagong laban, di ba? Well, maganda nga sana kung bagong taon, lagi naman, di ba, parang positibo kasi tayo mga Pilipino, medyo positibo naman tayo dyan eh, no? Pero ang gusto ko laging sabihin na we should always approach it with cautious optimism. Ano yung sabihin natin, di ba? Okay ano sa Tagalog yun? Ano ba yung cautious? Ingatan natin yung pagiging optimistic natin. Kasi meron din tayong tinatawag na, di ba, yung toxic optimism. Yeah, parang diba? toxic positivity. Toxic positivity, parang lahat-lahat positive lang, dapat positive lang tayo. Kasi makukuha lang natin talaga yung totoong lagay ng mga bagay-bagay at saka ma-address lang natin siya kung we face reality as it is. No? So, ibig sabihin, let's temper sometimes optimism, hindi lang puro optimism. Okay lang rin naman na balansehin yun ng totoong lagay ng bayan. Lalo na sa politika, di ba? Pwede bang sabihin natin positive na lang lahat? Mas positive sana ito kung may napakulong na malalaking isda nung Disyembre. Dahil yun ang pinangako. Di ba? Ang pinangako nung Disyembre, merong malalaking isdang makukulong. Pero wala namang malalaking isdang nakulong, di ba? So sa akin, Dino is so back. Very back. Namiss niyo ba? sa akin, kahit na optimistic ako, di ba? I could have been more positive kung meron talaga silang pinakulong. Ngayon, I look forward doon sa sinabi nila na meron talaga silang pakakulong with optimism. Pero now, dahil wala naman talaga pinakulong December, I will approach it with cautious optimism. Yun. At yung optimism ay binabanggaan ng sariling kilos din. Basta isasalya mo lang dyan at bahala na si Lord. Bahala na si So, Batman. dahil nga nasa Diyos ang awa, nasa tao Tao ang gawa. So tamang yung balance nga lang din ng bagay-bagay na yun. Pero nakakatuwa rin mga kababayan natin na despite nga ng pinagdaanan natin, meron pa rin talagang aasa na magbabago at magiging mas maganda ang buhay. At dahil bagong taon, sana naman siguro isipin na rin, 'di ba, ng mga nasa kapangyarihan, 'di ba? Bagong chance eh. Bagong chance to make it right with the people. So meron pa rin optimism tayo diyan, no? And sana i-take nila yung pero may mga nasa kapangyarihan na hindi na dapat mabigyan pa ng bagong chance ngayong bagong taon. Dapat maibaon na sa bagong taon. Or sa lumang taon. Kasi dapat din, pagpapasok yung bagong taon, meron ka bang pagsisisi sa mga pagkakamali mo noong nakaraang taon? Hindi mo ba pinagsilbihan yung ating mga kababayan ng maayos? Pinagsinungalingan mo ba? Pinagnakawan mo ba? Kung oo, parang hindi ka na dapat kasama sa New Year, New Me. Diba? Parang
mga dapat sa bagong taon, kasama ka na din sa mga kumbaga malilimutan na, palilipasin na, no? Pero kagaya nga ng sinabi kasi ni Dino na pag pumapasok naman yung bagong taon, baka may mga iba sa ating mga kababayan ang iniisip natin na kakalimutan na natin yung mga nagdaan. Correct. Hindi maganda ding Oo, practice yun eh. tama. Hindi rin nakakabuti Hindi, eh. oo. Kasi kaya mo lamang pumunta sa mas magandang buhay, di ba? Mas maginhawa, yung talagang pagbabago, kung alam mo din yung mga mali. Alam mo yung mga dapat ng talikuran. Alam mo yung hindi na dapat ulitin. Diba? At saka history will repeat itself kung hindi mo titingnan, kung hindi ka matututo, di ba? Doon, di ba? History will repeat itself. Ano ba yung history natin pagdating dito sa sa corruption, di ba? Nakita na natin noon na nung panahon nung Napoli scandal, halos lahat ng mga nasangkot diyan hindi naman naparusahan. Yung mga At malalaking umulit pa pangalan. At umulit pa nga, di ba? So paulit-ulit kaya involved na naman sila. Ilang beses na ba tayo na nakakita ng corruption na yung NBNZTE scandal, di ba? Yung yung moderator Green nga, kung maalala nyo, asan yung mga nakasuhan doon at nakulong doon? Halos wala ka rin makita. In fact, they're back in power. Di ba? Yung isa nga doon na pinaka-involved dyan sa NBNZTE scandal, neck brace noon, ngayon, isa pa rin sa pinaka-influential sa ating Philippine politics. Yeah, No? tsaka- So, hindi dapat maulit na yan. No? Tama, hindi. Tsaka, ang malungkot pa nga dyan, or nakakagalit, hindi lang nakakalungkot, meron talaga tayong mga nasa kapangyarihan, mga politiko na talagang inaantay nila, kalimutan na lang natin yung mga ginawa nila noong nakaraang taon, di ba? Gusto nila, magkalimutan na tayo, tapos parang happy-happy, parang toxic positivity nga, no, Dino, na group hug na ulit tayo ngayong taon at nakalimutan na humarap ng impeachment, merong hindi pa din nasasagot yung mga aligasyon laban dun sa paggamit ng confidential intelligence funds na para bang wala na yan. Pero tanong mo sa akin, New year, bakit new ako me na. positive? Bakit ka positive? Ako actually, bakit ako positive? Kasi, di ba, merong mga programa katulad ng With Due Respect. Oh, yun. No, hindi, ako Oo, seryoso ako na inaalaw tayo na pag-usapan itong mga issues na ito para hindi natin makalimutan. No? Yes, And at the same time, hindi lang naman puro negative, di ba? Marami naman, the reason why we're engaging in this kind of discourse is because we want to have a positive future, Yes. di ba? A better future. So, at least, meron na tayong mga katulad dito na mapag-usapan natin talaga yung totoong mga issues. Tsaka umabot yung With Due Respect sa bagong taon, ha? Congratulations! Congratulations! Hindi tayo niligwak ka. Andito pa rin kami, wala palang choice kayo. At saka chance na rin naman natin na bigyan din ng patingka rin yung mga pinuno natin, mga leader natin na talagang gumawa rin naman ng tama. Na, yun nga, hindi lang puro negative. I-celebrate din natin yung mga taong talagang naglingkod sa bayan. Kailangan, di ba? Kasi hindi naman pwedeng, alam mo, sa totoo lang, yung public service is a thankless job. Yun sinasabi nila, di ba? Kung totoo kang magiging lingkod bayan, halos hindi ka pasalamatan eh. Halos ang ginagawa sa'yo, ginagawa mo na nga yung best mo para wala ka nang ginawang tama. No? So at least in this program as well, bawal ang balat sibuyas pagka mali yung ginagawa mo. Pero at the same time, yung mga Pagtama. taong nakikita natin na nagsiservisyo naman talaga, kailangan i-recognize yan. O kaya po sa mga ating mga lingkod bayan dyan, ngayon pong bagong taon, kung kayo po ay gumagawa ng tama at nakakampi po kayo ng mamamayan, sana po ay mas marami pa kayong magawa this year. Ayan. Para naman dun sa mga hindi ganyan, babantayan po talaga namin kayo sa With Due Respect, di ba?